Hi guys! So, gagawan ko lang ng content or video to kasi nakita kong post sa Blue App na si Kabayan ay nagpadala gamit ang STC Pay to GCash pero hindi pumasok yung pera ilang araw na. At ang daming comment doon na same yung nangyari. Tapos, ang akin kasi hindi ko magets kung hindi ko alam kung paano nila sinend yun. Kung sinend ba nila yon STC Pay to GCash directly or gumamit sila ng remittances na brand or like Western Union. Kasi 'di ba sa STC Pay, hindi ko kasi maipakita sa inyo yung sa STC Pay, yung pag-transact kasi wala akong STC Pay na personal. Yung STC Pay ng nagpapadala lang ng sahod ko yung ginagamit namin. Dati may STC Pay ako sa dati kong employer pero dito wala akong STC Pay. So, nagpapadala siya sa akin, sa pangalan ko, yung nagpapadala ng money gamit yung pangalan ko, via Western Union. STC Pay niya sa cellphone niya, tapos sa search niya ay inad niya doon yung information ko, which is yung pangalan ko at yung details ko. So, yun yung magiging receiver, yung name ko. Tapos siya yung magiging sender kasi STC Pay niya nga yun. So, inad niya ako doon as recipient sa Western Union, via Western Union. So, pag nag-send siya, di ba sa STC Pay mag-a-add ka ng recipient. Tapos, ang gagamitin mo is, yun nga, Western Union, remittances. And then, yun yung gagamitin niya pag nag-send siya. So, i-claim ko yun sa GCash. So, ganito ko siya kini-claim. Papakita ko sa inyo. So, bali ganito ko siya ginagawa. So, punta tayo dun sa GCash app ko. Pag-claim to ha. Pag-claim ko lang yung papakita ko kasi wala akong STC app. Wala kasi akong STC. So, gamit kasi STC nung nagpapadala sa akin. So, dito tayo sa GCash. Sana gumana dito kasi Saudi number itong andito kong GCash. Yung isa kasing GCash ko, wala na yung number niya, wala nang signal. So, hindi ko na siya magamit. Baka kailanganin ng PIN code. So, ito yung gamit ko. Number 2 sa Saudi, ginawan ko ng GCash. Pwede siya pag may number kayo dito sa Saudi. Pwede kayo makagawa ng GCash. Available na siya. So, fingerprint na lang para di nyo makita yung code ko. Tapos, eto na siya. Punta kayo dito sa mismong menu ng GCash. So, ayan, wait. So, dito, sa menu, ayan o, sa taas, sa tabi ng balance, yung cash in, click nyo yan. Then, dito kayo mapupunta sa part na to. Wait lang, loading. Okay, yan, may search bar, diretso kayo. Scroll up, i-search nyo dyan sa search bar, yung Western Union, pag wala pa kayo or di pa kayo nakatransact dyan. Pero kung nagawa nyo na siya, nandyan na siya sa baba, sa Raisin Partners. Then, click nyo lang yung Western. Tapos, add nyo lang yung reference number nyo na ma-receive nyo dun sa resibo. I-add nyo lang yun. So, ayan na siya. Kasi sa akin, nakapag-transact na ako. So, nandyan na siya sa baba. So, click nyo yan, Western Union sa baba. Tapos, dyan sa taas yung amount, kung magkano yung specific amount na makiklaim nyo sa tingin nyo. Tapos, reference number yung So, itong MTCN is reference number yan. 10-digit yan siya. Nakalagay naman dyan. So, makikita yan dyan dun sa resibo nyo. And then, pag nyo na yan, click nyo na lang yung sa baba. Tapos, papasok na dyan sa available balance yung pera nyo. So, ganun lang. Ganun lang siya kapag nag-transact kayo sa GCash. Pag gamit yung GCash na Western Union kayo nagpadala. So, pwede nyo siyang i-claim sa GCash. Yun lang. Sana na, naintindihan nyo or na-gets nyo. So, ayan, napakita ko sa inyo. Ganyan ko siya nire-receive. So, yung pag-send, hindi ko alam kung gumagamit kayo ng remittances or direkta yung, antog dito, direkta yung pag-send nyo ng pera from STC Pay to GCash. Pero kasi sa akin, ganyan yung proseso ko at ang bilis lang. Hindi mo kailangan magantay ng ilang araw. Like, ilang minuto lang mula i-send yung pera as long as may hawak ka ng reference number. Yun, pwede mo na siyang ma-receive anytime na gustuhin mo. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo para may idea kayo. Alam ko hindi lang ako yung gumawa ng ganitong video. May mga gumawa na rin ito. So, sana na kayo, na enlighten kayo. Kasi, grabe, ang daming nasa comment section doon sa post na yun, na same sila ng experience. Nag-send daw sila ng pera sa STC to GCash nang hindi nila natatanggap or di nila nare-receive yun.
or di nare-receive ng pinapadala nila sa Pilipinas, 'di ba? So ganun yung ginagawa ko. Ah, alhamdulillah naman, alhamdulillah. Like ano yun, yung praise God naman. Nare-receive ko naman siya instant. Like alam mo yun, parang pagka-send sa akin nung details ng resibo, kini-claim ko na siya. Naki-claim ko naman, pumapasok agad. Kahit hindi exact, alam ko kasi may bawas siya sa GCash. May bawas siya pag claim mo siya sa Western Union. So, nababawasan yun. Like, itatype ko doon yung alam kong exact amount na marireceive ko dapat. Kasi di ba pag nag-send sa StayCP, may bawas na yan, may charge na yon. So, pag ni-receive ko siya via GCash through Western Union, may cut din siya. May cut siya. Kasi pag nilagay ko yung exact amount na i-claim ko, pagpasok ng pera sa GCash balance ko, may bawas siya. So, yun lang. Para hindi kayo magulat na bakit, bawas siya. Yes, may bawas po talaga. So, yun lang. Pero kung kaya nyo naman makipag-usap sa employer nyo at magpatulong kumuha ng mga ATM card, 'di ba, na pwedeng online transaction, online banking sa pagsahod at sa pagpapadala, since required na din 'yan ngayon, 'di ba? Required na siya ngayon dito sa Saudi. So, may rules nang lumabas noon na required na 'yon na kailangan i-remittance or online marireceive yung perang sinasahod ng mga DH. So, dito kasi sa employer ko, hindi pa ako nagde-demand kasi hindi naman kailangan. Like, napapadala naman nila na maayos. So, ayun lang, para may idea kayo. So, sana magets nyo. Yung sa STC lang, hindi ko siya maipakita kasi wala akong STC pay. So, yun.